Mga kapatid, sa ikalawang linggo ng karaniwang panahon, narinig natin ang kwento ng iba't ibang pagtawag at iba't ibang uri ng pagtugon. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang pagtawag kay sino ang tinawag ng Diyos? Si Samuel. At naalaala pa ba ninyo ang kwento ng kanyang buhay na ating narinig sa ating unang pagbasa nung simbang gabi o Misa de Gallo? Ano nga nangyari doon? Oy, ano ang nangyari doon? Yan na. Alams na. Di ba ang nangyari noon, ang kanyang nanay ay hindi pinagkalooban ng anak? Kaya lumapit siya sa pari, ang pangalan ng pari ay si Eli, at sinabihan niya ang pari, tulungan mo akong manalangin sa Panginoon na pagkalooban ako ng anak. Dahil noong kanilang panahon, ang anak, sabi ko nga, ay biyaya para sa isang pamilya. Kaya importante ang mga bata sa buhay pag-aasawa sa loob ng pamilya noong kanilang kapanahunan. At isa sa mga nagingi sa Diyos na pagkalooban sila ng anak ay ang mga magulang ni Samuel. Dininig ng Diyos ang panalangin ng kaniyang mga magulang. Pinagkalooban sila ng anak. Nanganak ang kaniyang nanay. Ano ang ginawa ng kaniyang nanay kay Samuel? Ano ang kaniyang ginawa? Dinala niya sa templo at inialay sa Diyos. Nagbalik handog si Ana at ang kaniyang binalik handog ay ang kaniyang anak. Hinandugan siya ng anak, inihandog niya pabalik sa Diyos ang kaniyang anak na si Samuel. At sa kaniyang paghandog sa kaniyang anak, sinabi niya, inialay ko sa iyo itong aking anak na ibinigay mo sa akin. At siya ay maglilingkod sa iyo hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay. So inoffer niya ang kanyang anak, tapos sabi niya, sa iyo na lang itong aking anak, maglingkod siya sa iyo. At anong nangyari? Anong narinig natin sa ating unang pagbasa? Saan tumira si Samuel? Sa templo. Kasama niya ang paring si Eli. Kung sa ating panahon, siguro naging sakristan siya. Naging altar boy siya. Kasi maliit pa siyang bata. Doon na siya tumira sa templo. No? Parang katulad ko rin, tumira din ako sa templo. No? Tumira din ako sa simbahan. Noong mula grade 3 ako, no? Hanggang nag-high school, lumaki po ako sa kumbento. No? Ako po yung palaging inuutusan ng pari na magwalis ng simbahan, magpunas ng mga santo, mag-scrub ng sahig kasi yung sahig ng kumbento noon is kahoy, no? So maaga pagising ako mag-scrub ng kumbento, no? So nakatira ako, nabigyan ako ng pagkakataon na tumira sa kumbento. Parang ganun yung nangyari kay Samuel sa ating unang pagbasa. At habang siya'y natutulog, narinig niya ang tawag ng Diyos. Akala niya si Eli ang tumatawag sa kanya, akala niya ang pari ang tumatawag sa kanya. Tapos sabi niya, tinatawag mo ba ako? Tapos ilang beses siyang tinawag ng Diyos? 3 beses. Tapos napagtanto ni Eli na tinatawag siya ng Diyos. Ang batang ito ay tinatawag ng Diyos. Kaya sabi niya kay Samuel, kapag tinawag ka uli, sasabihin mo sa kanya, "Speak, Lord, your servant is listening." Magsalita ka, Panginoon, nakikinig ang iyong lingkod. Tapos, tinawag ulit siya ng Diyos, at iyon nga ang kanyang sinabi sa Panginoon. "Speak, Lord, your servant is listening." At napakinggan natin sa kahuli-hulihang bahagi ng ating unang pagbasa, habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkatotoo ang lahat ng sinasabi niya. So lumaki siya na pinapatnuban siya ng Diyos
at inialay ni Samuel ang kanyang buhay sa paglilingkod sa ating Diyos. Tinawag siya ng Diyos mula noong bata siya, tinugon niya ang tawag ng Panginoon at inialay ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Mga minamahal na kapatid, sa ikalawang pagbasa ay isang uri-uli ng pagtawag. At ito ay tungkol sa pagtawag kung ano ang gagawin sa ating katawan. Napakinggan natin sa ating ikalawang pagbasa ng ating katawan ay kabahagi ng katawan ni Kristo. Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Our body is the temple of the Holy Spirit. Ang ating katawan ay bahay ng Diyos. Ang ating katawan ay tabernakulo ng ating Panginoon. At dahil ang ating katawan ay templo ng Diyos, itong katawan ay banal. This body is sacred. At kailangan ito ay bigyan ng halaga at dapat bigyan ng paggalang at pagrespeto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mga minamahal na kapatid, alam ninyo kung ano yung tabernacle, no? Alam ninyo kung ano yung tabernakulo, no? Oo, doon tinatago yung consecrated na katawan ng ating Panginoon. Yung mga hindi nauubos sa panahon ng komunyon, tinatago sa tabernakulo. At alam natin na ang nasa loob ng tabernakulo ay ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Kapag tayo ay nagkukomunyon, saan pumupunta ang katawan ng Panginoon? Sa loob din ng ating katawan. Kaya nga, ang ating katawan ay naging tabernakulo, naging templo din ng Diyos. At kung ang ating katawan ay templo ng Diyos, ito ay banal, ito ay sagrado. Dapat natin itong bigyan ng halaga, dapat natin itong respetuhin, dapat natin itong mahalin. Kaya napapansin ninyo ang mga Japanese kapag magkita-kita sila, kapag tayo ay dumaan sa tabernakulo, ano ang ginagawa natin? Kapag kayo ay pumupunta ng tabernacle, kapag pumupunta kayo ng simbahan, tapos pumunta kayo sa kabilang lugar, dahil sa gitna ay mayroong tabernakulo, ano ang inyong ginagawa? Kayo ay nagbabaw. Kayo ay nag-genuflect, lumuluhod kayo. Ang pagbabaw, ang pag-genuflect ay tanda ng paggalang at pagrespeto. Nakikita ninyo ang mga Japanese kung magkita-kita sila. Sila ay nagbabaw sa bawat isa. Because they consider na ang kanilang kapwa ay banal, ay sacred. Tayong mga Katoliko, tayong mga Pilipino, kapag magkita-kita tayo na ginagawa natin, kapag hindi natin nagustuhan yung nakita natin, nag-iismiran tayo. So nakakalimutan natin na ang bawat isa sa atin ay banal. Ang bawat isa sa atin ay dapat galangin, dapat mahalin at respetuhin. Dahil ang bawat isa sa atin ay templo ng banal na Espiritu. Hindi pala dapat nating siraan ang ating kapwa. Kasi templo siya ng Diyos eh. Hindi dapat pala natin lapastanganin ang ating kapwa. Kasi templo siya ng Diyos. Hindi pala dapat nating ipa-abort ang mga anak na nasa loob ng sinapupunan ng mga nanay. Kasi yung bata na may buhay na nasa loob ng sinapupunan ay templo din ng Diyos. Ang buhay ng bata na nasa loob ng sinapupunan ay templo ng ating Panginoon. Kaya ang tawag sa atin ng ating ikalawang pagbasa na dapat tayo ay maging magalang sa bawat isa. Na tayo ay dapat may respeto sa bawat isa. Kung hindi mo siya nagustuhan, huwag mo lang siyang ismiran.
Kung masama man ang iyong loob sa Kanya, huwag mo lang siyang siraan. Tumahimik ka na lang, kimkimin mo na lang sa iyong kalooban. Hindi na ipagkakalat mo pa sa ibang mga tao kung ano yung kanyang baho. Kung may nalaman kang hindi maganda sa Kanya, ikaw na lang ang magtago. Kasi templo nga siya ng Diyos eh. Bahay nga siya ng Diyos. Ang ating buhay, ang ating makatawan ay templo, tahanan ng Panginoon. Kaya tayo ay tinatawag na kailangan mayroong paggalang sa bawat isa. Mayroong pagrespeto sa bawat isa. At higit sa lahat, mayroong pagmamahal sa bawat isa. Dahil ang bawat isa ay templo ng Espiritu Santo. Sa ating ebanghelyo, ating narinig ang isa uling pagtawag. Habang si Juan ay nakatayo, mayroon siyang kasamang kanyang dalawang alagad. Ano ang pangalan ng isa niyang alagad? Ano ang pangalan ng isa niyang alagad? Hindi kayo nakikinig eh. Ang pangalan ng isa niyang alagad ay si Andres. Subalit, ang isang alagad ay walang pangalan. Bakit wala siyang pangalan? Marahil tayo iyon. Marahil tayo iyon. Ang isa sa mga alagad na kasama ni Juan na nakatayo sa tabi ng daan. Habang sila'y nakatayo sa tabi ng daan, dumaan si Jesus. At sabi ni Juan, ito ang kordero ng Diyos. At sumunod ang dalawang alagad. Hindi man sila tinawag ni Jesus, pero sila ang kusang sumunod sa ating Panginoon. Di ba ganun din tayo? Mayroong iba sa atin na tinawag ng Diyos. Mayroong iba din sa atin na kusang sumunod sa Panginoon. Pagkatapos na magbibliya rasal, na natouch ang kanyang puso sa napakinggan na salita ng Diyos, sabi niya, maglingkod na ako. Sasama na ako sa inyo. Di ba mayroong mga ganong kwento ng ating pagsunod sa buhay paglilingkod? Hindi man lang tayo concretely na tinawag ng Panginoon, tayo ang kusang sumunod sa ating Panginoon. At habang sila ay sumusunod kay Jesus, nakita sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sino ang hinahanap ninyo? At hindi nila sinabi kung sino ang hinahanap nila o ano ang kanilang hinahanap. Tinanong din nila si Jesus. Di ba parang ganun din tayo? Kapag hindi natin masagot yung tanong sa atin, kuminsan nagtatanong din tayo. At ano ang tanong nila? Saan po kayo nakatira? Ang layo ng kanilang sagot, ano ang hinahanap ninyo? Sila ang nagtanong, saan po kayo nakatira, Rabay? Ang ibig sabihin, guro. Mga kapatid, sabi ng ating panimulang pambungad na salita, si Jesus, tinanong niya ang mga sumunod sa Kanya, ano ang hinahanap ninyo? Ang katanungang iyon ay parang tanong din sa atin, ano ang hinahanap natin sa ating buhay? Sino ang ating hinahanap sa ating buhay? Bakit kayo narito? Ano ang hinahanap ninyo? Bakit narito kayo? Ano ang hinahanap ninyo? Sino ang hinahanap ninyo? Kayamanan? Ang kayamanan ay mga material na bagay na madaling lilipas. At marami ang nagpatutuo na hindi sila ang tunay na makapagbigay sa atin ng ligaya sa buhay na ito. Mayroon akong binisita nung isang araw. Kilala natin, taga Santa Quiteria. Mayroon siyang 4 na anak. Ang asawa niya ay kapitan sa barko. Ang 3 niyang anak na lalaki ay kapitan sa barko. Ang bunso niyang anak ay isang engineer, isang babae. Pagkapitan sa barko, siguro ang sweldo ng kapitan ay more or less more than $500,000 a month. 3 ang anak niyang lalaki na kapitan, 1.5 million a month. Ang asawa niya kapitan din sa barko, $500,000 din. Ibig sabihin, nag-i-income sila ng 2 million a month.
Sabi niya, Father, marami akong problema. Sabi ko, ang dami-dami niyong pera. Sabi ko, pwede na kayong lumakbay kung saan, mamasyal kung saan. Sabi niya, kahit mamasyal kami ng kuya mo, sabi niya, pero hindi pa rin mawala sa aking isipan ang buhay ng aking mga anak. Ang 3 kong anak na makapitan ay puro hiwalay sa kanilang mga asawa. Ang isa kong anak, katapat lang ng aking bahay. Kapitan po yan sa barko. Ang asawa niya ay manager sa bangko. Ang asawa niya ay mayroong kinakasama. Diyan din nakatira sa isang kwarto. Ang anak ko, andyan din nakatira. Mayroon din kinakasama na iba. Bir mo, sa isang bahay, 2 silang mag-asawa, may kinakasama. At tuwing makikita ko silang 2, na mayroon silang kasakasama na iba, para bang tinuturukan ng pako ang aking puso. Maraming ang pera, pero hindi pala ang pera ang magbibigay ng tunay na kaligayahan. Kapangyarihan ang hinahanap nyo. Maraming mga politiko ang makapangyarihan. Nasaan ang iba sa kanila? Nasa bilangguan. Hindi makatulog sa gabi. Kasi maraming iniisip na mga problema at hagit sa kanilang buhay paglilingkod. Gusto natin ng karanyaan at katanyagan, maraming mga artista ang nagpatiwakal. They are very, very popular and they committed suicide because they are not happy of their life. Ibig sabihin, ang kapangyarihan, kayamanan at katanyagan ay hindi talaga ang tunay na makapagpaligaya at magkaloob sa atin ng tunay na kapayapaan. Ano ang hinahanap ninyo? Sana wala na tayong iba pang hahanapin kundi ang ating Panginoon. Dahil siya ang tunay nating kayamanan. Kaya nga, kung ang Diyos ay magtatanong sa atin habang tayo ay sumusunod sa Kanya, at tayo ay Kanyang tatanungin, ano ang hinahanap ninyo? Sana sabihin natin, Panginoon, wala na kaming hahanapin pa. Kontento na ako na maglektor dito sa maliit naming kapilya. Kontento na kaming magsama-sama dito sa aming cluster, na kapag maglinis kami, ang saya-saya namin. Kahit mahirap ang buhay, subalit sa aming paglilingkod at pagsunod sa iyo, ay aming natagpuan ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasiyahan dahil ikaw ang aming tunay na yaman. Mga kapatid, wala tayong ibang tunay at totoong yaman kundi ang ating Panginoon. At siya lamang ang tanging makapagbigay sa atin ng tunay na kasiyahan at ganap na kapayapaan sa ating puso at sa ating buhay. Sino ang hinahanap ninyo? Wala nang iba kundi ang ating Diyos. At tayo ay Kanyang tinatawag na sumunod sa Kanya. Amen. Amen.